Susunod pangatlong isosarili natin. So yung akin ngayon, ito yung topic ko. Okay, brother. Sabi ko, the bride of Christ. Okay. Umingay na naman. Lahat ba tayo dito, the bride of Christ? Yes. Amen. So, paano tayo magiging bride of Christ? Kasi, ito daw panahon nito, ito yung marriage of the Lamb. So, saan po ito magsisimula? Saan po ito magsisimula yung tinatawag dito? Una-una, yung message natin ngayon ay yung target yung family. Yes. Yung target yung family. Bakit? Kahit po tayo ay maging progresibo, tagapamahayag, pero kung ang ating pong family ay hindi ho natin ito ay lalapit sa salita ng Diyos, ito ho ay mawawalan sa Israel. So, yung sinabi dito, sabi nga dito sa, sabi sa Ephesians 4, 12 or 30, the perfect, nabasahin ko lang po yung sa Ephesians 4. Sabi dito, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for identifying of the body of Christ. So, may tipo ito sa ating pamamahay sa loob. Mayroong instruction. Okay. Ang isang ama at ang isang ina ay may instruction ito sa bahay. Paano ito bang gagawin ng ama at ina? So, dito sa ating, yung sinasabing the marriage of naman, nagaganap po dito yung perfection ng ating ang ating family. Sa papaanong paraan? Ang ama at ina, sabi, kapag wala daw yung ama, yung ina ay magiging overseer siya. Sapagkat ang ama ay nagtatrabaho po. At ang ina ay naiiwan sa bahay at siya yung overseer sa kanyang nasasakupan. So, paano po ito mapiperfect? Ito yung, mapiperfect yung nasasakupan niya. Yung roles natin dito sa ating, may pabasa po tayo. Yung pabasa ho natin na ginagawa sa gabi alas 6. Ito ho, mayroon tayong anointing with the word of God. Sabi nga, the revelation of God through the progressive revelation. So, paano lalago ang bata? Sa pamagitan ng kanilang binabasa. Sa pamagitan ng kanilang binabasa ng booklet. Sapagkat doon nangungusap ang Diyos sa kanilang binabasa. Sabi nga, doon na, the bride is ready. Sabi, the bride is ready. The bride is taking place. Ibig sabihin, mayroong lugar na. Mayroon na nasa position ng bride. Naka-ready na ho ang bride. The only way is ready to wearing the attire. So ano po yung attire? Ang kasuutan ho na dapat suotin ito ng bata ngayon. Ito po yung kanilang nababasa sa salita ng Diyos. O minsahe man sa radio, o minsahe man sa TV, o minsahe man sa booklet. So base doon sa ang bata po ay lumalago. At ang bata ho ay nagkakaroon ito ng vision to protect outside environment. So marami sa kapaligiran ho pwedeng ma-impluensyahan yung bata. Pag hindi po yung instruction na ganap, yung sinasabi yung pabasa, set up. Yung set up kasi, naghahanap yung mga bata, maging magulang, kung sino ang kanyang magiging kabarkada. So, pag walang instruction po ito na binigay natin doon sa yung perfecting of the body of Christ, yung kabarkada niya ay pwedeng hatakin ng iba. So, napakahalaga po dito yung sinasabing talking. Talking. Kasi ito yung protection ng mga bata ngayon. Bilang tayo binigyan ng isang responsibilidad to protect the family,
And we are the body of Christ. And the body of Christ, mayroon doon activity. So sa bawat bahay nyo, mayroon activity. Pabasa, set up, or scribe. Scribe and set up. So ito yung sinasabi na the garment of the salvation. So yung garment of the salvation, based doon sa kanyang nababasa. Doon sa nababasa niya at napapakinggan sa radio at doon din sa set up niya kasi nagkakaroon siya ng progressive word. Now, kapag wala ho tayong instruction na binibigay sa bata, ano sa palagay niyo ang pwedeng ma-impluwensya ng bata? Maring hahanap sila ng kaibigan. Kasi wala tayong instruction to ilapit sila sa Word of God. Wala tayong instruction to train the child. O diba? O halimbawa ako magaling ako magmensahe. Pero yung nasasakupan ko yung